Kasunduan tungkol sa lupang ginagamit ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, kinansila na ng DENR. Ang SBSI, ang grupong inirereklamo dahil sa umunoy pang-aabuso at sapilitang pagpapakasal sa mga batang miyembro nila. Ang base ng grupo na Sitio Kapihan, nakatayo sa lupang nasa loob ng protected area sa Surigao del Norte. Ayon sa DENR, maraming paglabag ang grupo sa paggamit nila ng lupain, kabilang ang pagtatayo ng mga estrukturang hindi umano naaayon sa Protected Area Management Plan, gaya ng gymnasium, wave pool at istasyon ng radyo. Tiniyak naman ng DENR na magiging makatao ang isasagawang pagpapaalis sa mga residente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng SBSI. Di bababa sa 5 milyong piso at iba pang salapi, mga Chinese passport at mga TIN ID na tila pangdayuhan ang pangalan at litrato. Nakuha sa vote ng ni-raid na umunoy scam hub sa Bamban, Tarlac. Nitong Marso, ni-raid ang compound ng Zunyuan Technology, bunsod ng mga sumbong na illegal detention at pananakit sa kanilang mga empleyado. Bumuo na ng task force ang DILG para imbestigahan kung may kinalaman o pagpapabaya ang LGU officials ng Bamban sa pag-operate ng scam hub. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, may mga hawak siyang dokumento na nagsasabing ang kasalukuyang mayor ng Bamban na si Alice Guo ang nag-apply umano para sa prangkisa at lisensya ng Pogo base sa resolusyong ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Bamban noong 2020. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Mayor Guo ang mga aligasyong may kinalaman siya sa umano'y mga iligal na aktibidad ng Zunyuan Technology. Bukas naman daw siya sa mga investigasyon at handa raw siyang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Royd, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.